nagpo-compose ng kanta nyo? Meron bang composer sa inyo? Ako, mainly ako. And we have friends na, well-meaning friends sa industry na tumutulong sa amin. Isa na dyan si Bob Mitra, na gumawa ng kanta namin na Idlib. Yung tubig hangin na tubig na. Siya po siya gumawa nun. And we also have Glenn Umapoy na siya naman gumawa ng Galaw na pinopromote namin ngayon. So yun. Bukod sa kinompose, ano pinaka-paborito mo doon sa mga bago ng kanta ngayon? Okay, bukod sa kinompose ko, paborito ko yung Saksi ang Mga Tala. Tapos yung Sayaw sa Ilalim. Dahil? Handa na, yung tatlong yung paborito ko talaga. Kasi ang story nun na yung partner ko na maraming binigay sa akin na tula. So yung lyrics doon ko kinuha. So pinagtagpi natin. Kaya halos istorya na namin. Istorya ng buhay. Love story nila. Kaya special sa akin yung kanta. Ikaw pa? Ako naman po yung sinulat niya. Kasi ang title? Yung Meant to Be po. Kasi sumipsip ako sa kanya. May story po talaga yun. Kasi si Patrick, kilala na namin since 3 years pa. Almost 3 years na yan. And then, yung kantang yun, nagawa ko noong 2015 pa. Matagal. And then, hindi bagay sa dati namin siya si Adolfo. So, nung kakasama kami, pupunta na kayo tayo sa isang wedding event, kasama namin si Patrick, sabi ko, Pat, tubukan mo nga yung kantang tumong bagay sa'yo. So, nagustuhan naman niya. So, kinakanta na niya sa mga live gigs niya. Until last year, November 2024, he asked me, sabi niya, Pre, mag-birthday ako, pwede ba hindi ko pa-birthday sa'yo yung kanta mo? Okay, sige, sabi ko, yun ang pag-birthday ko sa'yo, po-produce ko, i-record natin, so pina-arrange ko, kinanta niya, kasi gusto ko kantahin niya solo. So nakanta naman niya maganda, so natapos namin ng December, so come January, asked me, sabi niya, anong paano ko sa kanta? Hindi naman ako makasagot kasi he needed a band. So sabi ko, naman ako sila po, sige pare, in due time, i-re-release natin yan. Nag-intay naman siya, hindi ko naman alam na magpapalit kami sa singer. So, nung nagkaroon kami ng singer, right away, may kanta na kami agad. Dahil kanta na niya yung kanta namin, yung Meant to Be. Kaya special yun kasi yung title pa lang Meant to Be. So, yung talagang story na sila. Meant to be ka sa inner I think so. And for that song, it started from that song, Meant to Be. And then, nagtuloy-tuloy na lang po na ituloy namin yung mga ibang kanta na i-record na namin. Actually, hindi na Meant to Be, Idlib. Paparecords ko sa kanya solo eh. Oo, nagkataon na nangailangan ng vocalist. Kinanta niya as our vocalist na. So hindi naging mahirap yung transition dahil right away after na, during the transition ng project na kami. Paano po naka-apekto yung pagpasok ng bagong frontman? May inputs ba siya na maa-apply na sa buong banda? Malaki kasi we had to recalibrate eh. Retrofit yung mga kanta namin kasi syempre yung boses niya kailangan pagaya ng mga kanta namin. So nag-rehearse kami ng mga bagong kanta. Nung na-establish na namin yung kanta niya, unti-unti na namin binabalik yung luma. So ngayon, okay na lahat. Ikaw ba personally, Patrick, may mga inputs ka rin ba na sinasabi sa kanila and how do they take that? Oh yes, marami po. At for may mga ideas po sa songs, marami na po akong binigay sa kanya and unti-unti nagagamit na din po namin. And yung mga previous songs naman nila is nakakatawa din pa rin. Most of the previous songs na ginagawa nila. So, yeah, madalas nag-input din po talaga ako kay ako. Tsaka importante ko ito, pag 10 absent yung singer namin, siya yung pumapalit talaga. So yung kaya transition, hindi gaano kami nahirapan. Parang nag-regularize lang namin yung dati na namin ginagawa. Aside from itong mga new song, ano yung mga big plans niyo for this year? To release more songs, lalo na yung bare months, and promote. Meron din kami collaboration with other artists na medyo malayo sa ginagawa namin. And yun na, basically it's just music. Big concert. Well, kailangan na mag-kinso, so tulungan niyo ulit. So right now, siyempre pangarap namin yun. It has to be. Ano ba yung observations niya sa pagsikat ng kanta ngayon? Kasi, di ba may mga lumang kanta na magre-resurface pa rin after some year. May mga ganun kasi eh. Oh, actually, yun yung inaasahan din namin. Sabi namin, walang kantang nabubulok, di ba?
i-record natin, let it remain there. Pag sumikat yan, well and good. Pag hindi, magantay tayo. And maganda yun, nagkakaroon ng hope yung mga artists na maybe not now, pero in the months or the years to come, may nangyayas. Pero hindi nyo sinubo ang pag-artista ngayon. Walang tumama. Wala nag-offer. Pero kung meron, bakit hindi? May chance. Wala, oo, wala nag-offer. Pero paano mo hinahandle ang competition? Kasi ang dami na, although kayo nauna, ang dami na ngayon nagsusuko ang dami na kompetensya. Totoo, ay wala. I'll just have to perfect our craft. Walang ibang solusyon eh. Mag-rehearse, gumawa ng kanta, huwag tumigil, mag-research. Ayun. Be better, yun lang talaga. May mga observations ba kayo sa ibang grupo or banda na ina-apply nyo rin sa sarili nyo? Kasi, syempre, hindi lang naman pwedeng puro kayo-kayo lang. Kailangan titignan nyo rin yung nasa labas nyo. Oh, yes. Nanonood din kami ng ibang banda actually. At sumusupport din kami sa iba. So naman kami kahit indie. Nanonood ako. Personally, pupunta ako sa mga lugar kung saan kami tumutugtog. Manonood lang ako. Titingnan ko saan sila magaling. At kung may mali man sila kami, iiwasan namin. Pero most of the time, na-emulate namin kung ano yung Kanino po kayo mga naggagalingan? Siyempre sa Saidi, tsaka yung owners kasi ako. Sila mismo na ako nagbante. And of course, idol namin ito po is although ano na sila ngayon. Medyo hindi sila active. Pero sa mga active ngayon, sila tinitingnan na. How about sa mga bago? Sa mga bago, gusto namin yung Dinaw. Magaling. Di ba? Oo. Ano ba? May lola mo, kahit pa mga bata sila, pwede namin yan. Pero ang gagaling. Nagagaling mga banda ngayon. Sa mga nakakatawa. Yes. Pero yung changes ko sa music industry nila nung simula ngayon, ano kayo napansin mo? Ano, self-empowerment ng mga artists. Kasi before, artists needed to rely sa mga recording companies. Ngayon. Ngayon hindi, pwede ka na eh. Diretso upload mo sa social media and everything. Mas madali ba yun? Okay, madali dahil meron kang chance. Pero mahirap dahil tumama rin kalaban. Unlike before, pag swerte ka na-discover, kunti lang kayo na-discover. So ngayon, meron kang beats, pero ang dami mo rin nalaman kasi lahat sila may beats. Attorney, saan kayo tumutugtog? Okay. Regular gigs po every Thursday and Saturday sa Heart of Makati. Friday naman po sa Molito, Alabang. And then, Sa Bar 9 yun. Sa Bar 9. And then, nitong July, we have some special shows sa Tunnel Bar this coming July 16 sa Pargal, malapit po sa Makapagal area. And then, July 22 sa Locos Bar sa Quezon City. And July 30 sa Aramata. Bago lang din po yung Locos Bar. And ang daming artists na po sila pinifeature doon. So, wala muna doon sa sa Paranaque, sa Muntinlupa. Right now, hindi mo na ito, hindi mo na. Okay. Isa pang tanong, attorney, bakit ka tumutugtog pa yung yaman-yaman? Hindi mo nang kailangan to. Mayaman, just love music. Okay, siyempre, Professional sa attorney. Nakaipon naman ako eh. Established na din naman ako sa age ko. Pero I love music eh. Walang ibang dahilan pa. Mas maraming times na iniisip ko yan kaysa sa regular. Well, kasi naman may yung trabaho naman, systematic na yan. Papasok ka meron kang assignment, meron kayo resolve. Dynamic din naman, pero iba yung music. Siguro, yung soul ko sa heart. Inspiration. Yeah, inspiration. I love my job, though. Talagang pasalamat ako na. At nagpapasalamat na lang ako din na I have my regular job and I have music on the side. Not just music, but I can say naman na work it. Kung tawag sa inyo sa singing lawyer. Hindi ako kumakanta eh. So, Musician. Pero, Musician. sa office dito, see me as a musician eh. Wala. May boses, Hindi nag-sample po ka nila na eh. hindi po nila kilala kayo as musician. Ang galing kasi ng singer namin. Hindi ko kailangan kumanta. Alam niyo po, ano nangyari dyan yun? Yung first time kami nag-Yosha na bilisan ko lang po. Wala silang alam. Because I love engaging with the crowd eh.
And it just happened na one Gary Lee song, yung Di Bale na lang. On the spot na, tinanong ko na yung crowd, gusto niyo pa marinig ko ba si attorney? Ano yun, nag-trend yun hanggang sa page, like parang tinatanong na siya, gusto niyo kumanta ulit, pakantay ka ulit. And he nailed it. And then, dito yung second launching namin sa 19 ulit recently lang, ayun, kinanta niya ng buo yung isang kanta na ng Apocalyptic Society. Kumakanta na. Kumakanta na kanta. Well, pag nakantsawan. Pag nakantsawan. So, yun. Yun lang. So, for more details siguro, I invite everyone sa social media. And of course, follow us sa Facebook, sa Inner Voices, sa aming YouTube channel, sa TikTok, sa Instagram, meron kami dyan. And we have songs sa Spotify, YouTube Music, Apple Music, digital platforms. Nandiyan po yung original songs namin. So, sana po masamdan. And watch us live. Magkaka-music video na po ba? Yes! Ay, oo nga, music video. May Meron love na. team, love Actually, team po ba? nag-teaser na kami sa Facebook page namin ng music video. May love team po ba dito? Ah. May love team si... Wala muna. Bromance muna kami, bromance. Daddy! Sino producer ng mga songs? Kayo na. Ako na mismo. Hindi na kailangan ng record label niya. Well, Or distribution. naman sila. Or distribution. Pero kasi kaya na rin naman. Sabi nga kanina, empowered na yung mga artists. Sige po. Okay po. Thank you.